So, ayan, natakal na natin yung about sa emotional development ang isang infant hanggang toddlerhood. So, next naman natin is mag-review lang tayo dahil na-topic na to ni Mama Lu nung nakaraan. Review lang natin yung Erikson Psychosocial Theory. So, bakit ba natin to kasama sa topic? Meron siyang 8 stages ng person's psychosocial development. So, yung first two stages doon ay nakapasok po si infant and toddler. So, didiscuss natin siya. Pero review na lang din natin yung theory ni Erikson dito. So, stage 1 is infancy. Dito yung 0 to 1 year old. So, ano po ba yung psychosocial crisis niya? Trust versus mistrust, and virtue is hope. So, dito, umiikot lang daw po siya sa basic needs na tinutugunan po ng parents. So, ang parent ba ay nakakapag-supply ng food? Or yan, sustenance and comfort. So, kapag ba umiyak si baby, during infancy to stage 1 po. 0 to 1 year old. Kapag umiyak ba si baby, natutugunan agad. So, for example, ayan, sa baba ng trust, if the parents or caregivers expose them to warmth, regularity, and dependable affection, ang natututunan ng infant ay trust, pagtitiwala. Kasi nga, lahat ng kailangan niya, kapag umiyak siya, is natutugunan. So, ang natututunan niya sa kanyang environment, sa kanyang mundo, ay trust. Yon. So, kung ang bata naman ay, nakalagay dito sa mistrust, if parents or caregivers fail to provide secure environment and to meet the child basic need, ang matututunan niya ay mistrust. So, yung iba pa nga, so sabi dito, yung iba pa nga neglectful, yung hinahayaan lang nila ng iyak, walang gatas, yung, for example, nagdumi na sa diaper, hinahayaan lang nila, iyak na ng iyak, o kaya puno na yung diaper, hinahayaan nila. Or, ayun, nagpapatimpla na ng gatas, ganyan, hinahayaan nila. O yung iba pa, abusive. So, ano matututunan ng bata? Mistrust. Matututunan niya na yung mundong ginagalawan niya ay dangerous place. Hindi ka dapat magtiwala sa mga tao. Hindi dapat maging, yung mundo na ginagalawan niya ay undependable, unpredictable, and possibly a dangerous place. So, matututunan ng bata na hindi ka dapat magdepend sa mundo, sa ginagalawan mo, sa nasa paligid mo. So, natututunan niya is mistrust. So, the child relative understanding of world and society come from the parents and their interaction with the child. So, kung ano yung interaction niya sa paligid niya, sa parents niya, especially, yun din yung magiging understanding niya sa mundo. So, kung natutugunan ng parents, ang mundo niya ang view niya ng mundo ay maganda. Dahil natututunan niya magtiwala sa ginagalawan niya. Kung ang paligid niya, yung parents niya, yung interaction nila ay very maingay, hindi natutugunan yung pangangailangan. So, natututunan niya ay ang mundo niya na ginagalawan ay magulo ang mundo dito sa labas. Nung lumabas siya sa mami niya, magulo ang mundo. Yun yung natututunan niya, na hindi niya siya dapat magtiwala sa mundo. So, the major development task is to learn whether or not other people, especially primary caregivers, regularly satisfy basic needs. So, ang goal lang natin or task natin dito is mabigay natin yung pangangailangan or basic needs ng isang bata kapag umiiyak na siya. So, next natin yung stage 2, early childhood or yung toddlerhood, 2 to 3 years old. So, ang psychosocial crisis dito ay autonomy versus shame and doubt. When we say autonomy, sila yung, virtue nila, will. Yung kung ano yung gusto nila, gagawin nila. Kapag, nag-explore na sila during stage 2, yung toddlerhood, in-explore na nila yung paligid nila. So, kukuha sila ng baso, kaya inom sila mag-isa, kakain sila mag-isa, Ito na yung time na mahirap din bawalin. Autonomy, yung ma-demand, nag-aano na sila dyan, sila na yung nasusunod, And, yung shame and doubt, dito naman yung main question nila, can I do things myself or must I always rely on others? So, kapag ang parents naman ay
lagi sinasabi too much too soon, masyadong maaga para gawin kahit alam naman natin na kaya naman nila. Yung ayan, if parents are sa shame and doubt, if parents or caregivers refuse to let children perform tasks of which they are capable, too much too soon. Ang natututunan nila is shame and doubt. So meron silang katanungan, kaya ko bang gawin to or kailangan ko pa rin mag-rely sa magulang ko? So for example, pagkuha lang ng tubig, ganyan. Kailangan ko ba bang, mami, kuha ng tubig, water, ganyan. So, yung mga kaya naman na nilang gawin is pinagbabawalan pa sila ng kanilang mga magulang kasi nga iniisip nila baka disgrasya, nag-iingat yung mga mamis nila. So, ang natututunan nila is shame and doubt. Yung lagi silang nagtatanong na kailangan ko ba bang i-rely ulit sa magulang ko, ganyan, kay mami, ganyan. Pero pag ang parent or caregivers ay ini-encourage yung self-sufficient behaviors, yung hinahayaan sila na explore yung ginagalawan nila, ang natututunan nila is autonomy. Ayan. Yung kaya nila sa sarili nila, yung hindi na sila magre-rely sa magulang nila. So nakakapag-explore sila. Ayan. Freely. With guidance pa rin syempre ng magulang. So, begin to explore their surroundings and they become capable of satisfying some of their own needs. Ayan, nag-explore nila sila sa surroundings sila and capable. Kaya na nila isatisfy yung mga pangangailangan nila. Kunwari, yung toys. Ayan, kaya nilang kunin mag-isa. Maglalaro sila mag-isa. Ayan. And then, parents still provide a strong base of security when which the child can venture out to assert their will. So, kailangan talaga ng pagbabantay. Mas patinding pagbabantay kasi toddler na kung ano-ano ginagawa ng mga bata. Ayan. So, next natin. So, tapos na tayo kay Erikson Churi. Review lang yon. And summary natin what infants and toddlers can do socio-emotionally. So, dito ay binigyan nila ng summary. So, sa domain, social and emotional development. So, pinag-iwalay, social and emotional. Sa subdomain, meron tayong emotional, dalawa. Emotional expression and receptivity to others' emotion, and then social. Ayan. Isa-isayin natin yan. So, first, emotional expression. Paano ba sila mag-express ng kanilang emosyon? So, standards 1.1, the child expresses different basic emotions. So, during 0 to 6 months, so mabilis na lang po kasi self-explanation na lang ito at summary lang po. 0 to 6 months cries to express needs, umiiyak kapag may kailangan, shows excitement or pleasure by moving bodies. So, di ba makikita natin dito yung kapag 0 to 6 months, yung ginagalaw nila yung mga kamay nila, din tumatadyak sila ng paa, ayan. So, nakikita natin doon yung excitement or pagiging masaya sila sa kung ano yung nakikita nila, ganyan. Smiles or laughs in response to pleasant experiences. Ayan. Amuse yourself with or without objects. So, ina-amuse nila yung sarili nila with objects. For example, yung mga rattles, yung mga tumutunog. Ayan. Hinahawakan nila, then tuwan-tuwa sila dun sa ginagawa nila. Or without objects, yung pagulong-gulong sila. Tuwan-tuwa sila dun. Likes playing with water, enjoys going to the park. Fear towards unfamiliar persons. Ayan. Dito na nakaka-experience sila ng pagkatakot sa mga taong hindi pa nila kakilala or hindi nila madalas nakikita. 7 to 12 months, has favorite toy na. 13 to 18 months, smiles, laughs when happy or amused, cries when sad, angry or scared. Ayan. Shows varying intensities of various emotions. Ayan. Standards 1.2, the child demonstrates ability to self-regulate feelings, emotions, and follows schedules as well as rules and regulations. So, dito sa part na to ay nakokontrol na nila yung kanilang emosyon and nakakapag-follow na sila ng kanilang schedule and yung mga rules. Na, for example, sinabihan siya na tumahimik. Nagsabi na yung mami na tumahimik. So, nakakapag-follow na sila. Pero during 0 to 6 months, syempre dito, di pa sila nakakasunod. So, ang nangyayari, kapag naibigay nila yung pangangailangan nila, naibigay na yung gatas, stop na silang umiyak. Eventually gets used to an irritating experience and calms down. So, nagiging aware na sila sa mga nangyayari. So, nakakapag-calm down na sila. So, 13 to 18 months, able to stop undesirable behavior activity when instructed to do so. So, nakakasunod na sila. Can calm down or stop tantruming with help from adults. Yun. Nakakasunod na sila na kapag sinabi na, kapag kinausap na ng magulang or ng parent,
is nakokontrol na nila yung emotion nila during 13 to 18 months. Can follow simple rules. Ayan. 19 to 24 months can wait or his or her turn. Ayan. So, kaya nilang for example, naglalaro yung isang bata. O kaya, sa mga swings, ganyan, or sa kung ano pa. Nakakapaghintay na sila. Or for example, may ginagawa si mommy. Or, pag sinabing wait, nakakapag-wait na sila. Ayan. Ability to contain expression of anger or frustration when source is removed. Ayan. For example, cellphone, number 1 yan. Kapag tinanggal mo yung cellphone dyan, magngangawa na yung bata, di ba? Ability to contain one's expression of anger or frustration in a public place when asked by parent or caregiver. Tries to control tears when in pain or scared. Ayan. Na-experience ko din to, na-observe ko rin sa baby ko. Na kapag kinarga sila ng isang tao na hindi pa sila ganun kapamilyar, kunwari ninong nila naman hindi pa niya ganun kakilala. So, natatakot siya, pero nakokontrol niya yung sarili niya na wag umiyak. So, next, standard 1.3, the child comprehends and displays self-appraisal emotion, shame, pride, and guilt. So, during 7 to 12 months, smiles or claps hand when displays a learned behavior. So, di ba, pag meron silang nagawa or kaya napanood, minsan nga ginagaya nila yung sa mga cocomelon, ganyan. Kapag may maganda silang nakita doon, papalakpak sila, kaya gagayahin nila kapag pumapalakpak sila. Ayan, 13 to 18 months recognize and is able to label self-appraisal emotions such as shame, pride, guilt, envy, and jealousy, which will do something that gets him or her praise. So, gagawa sila ng mga paraan para batiin natin siya. For example, sasayaw, kakanta. Ayan, dyan nagsisimula sa 13 to 18 months. O kaya, sa kung ano ginagawa nila para lang batiin natin sila, yung galing-galing mo, ganyan. So, 19 to 24 months shows interest in doing things that are his or her own creation. Say sorry when made a mistake or has hurt someone. Ayan. Ito nakakatuwa kasi sa toddler ko, lagi kong napapansin sa kanya, minsan nakakasakit siya, tapos biglang yayakap siya, aware na siya sa sarili niya na meron siya nagawang mali. So, ayun. So, ang ginagawa niya, i-hug niya yung kalaro niya, and then magsusorry siya. Pagkatapos niyang awayin, bigla siyang magsusorry. Diba? Automatic. Yun yung 19 to 24 months. So, dito naman tayo sa emotional receptivity to others' emotions. So, sinabing receptivity, ito yung pag-accept or pag-unawa or mindedness sa emosyon ng iba. So, the child is receptive to the different emotions of other people and shows empathy. So, ilalagay na nila yung sarili nila sa lugar, sa sitwasyon ng isang tao. So, during 7 to 12 months, can mimic people's facial expressions. Yun, ginagaya nila yung facial expression natin, lalo na yung mga nag-aalaga. 13 to 18 months demonstrates appropriate responses to other people's emotions. So, dito nila nagagawa na nila ng tama, ng proper, yung emotion. For example, meron silang nakita o napanood na kawawa naman yung ganito. So, yung expression nila, hindi na nagre-rely sa facial expression ng mag-aalaga, kundi sarili na nila, nakakapag-express na sila ng proper emotion sa isang sitwasyon. 19 to 24 months identifies feelings in others. Ayan. Shows respect for rights and properties of others. Yan. So, lagi ko pa napapansin sa toddler ko din. During 19 to 24 months, ayan, magto 2 years old na kasi toddler ko. Lagi niya sasabi, Mami, pwede po ba to? So, alam niya na pwede akong magalit kapag ginalaw niya yung isang bagay. Kunwari ako, printing. Meron akong mga gamit dito na mga puncture, ganyan, mga papel, ang daming papel. So, tinatanong niya ako, Mami, pwede ba to? Mami, pwede, ayan. So, dyan na sa 19 to 24 months, nakikita na nila na kung ano yung magiging feeling ko kapag ginalaw niya yung isang bagay na to. Ayan. Social emerging sense of self. Emerging sense of self, yung katulad ng tinakal natin kanina, emerging sense of moral self. Ayan. The child expresses knowledge of self and basic roles of people in his or her immediate environment. 0 to 6 months explores own body, often smells and vocalizes.
Dito na yung ina-explore niya yung own body niya. Diyan yung nakikita niya na yung kamay niya, yung paa niya, ayan. And nag-start na rin siya mag-cooing or vocalizes, ayan. Look at self in mirror, ayan. Response to own name when called. So during 0 to 6 months pala, kapag tinawag mo na siya, for example, AC, AC, ayan. Tumitingin siya. 7 to 12 months. Identify self in mirror or photograph by patting. So, ayan. Meron akong video nun eh. Siguro nga 7 to 12 months yon na video na nakatingin siya sa salamin na maliit. So, ayun. Tinatap-tap niya yung salamin kasi nakita niya yung sarili niya. Tinuturo niya. So, 13 to 18 months. Identify what part of his body hurts by pointing. So, for example, meron siyang nasasaktan na body part niya. Meron na ipit, ganyan. Ituturo lang niya. Ayan. Refers to self by first or nickname. So, nakakapag sila, sinabi ako, AC, AC, ganyan. So, alam niya na siya ay, kwento na siya, na gamit yung kamay niya, ganyan. Yung bodily expressions niya. Calls family member by their name or role. Ayan, nakakapagsabi na siya ng mommy, daddy, lolo, lola, ate, kuya. Ayan, nakapagsabi na siya dyan. As for what he needs. Ayan, expresses dislike or disagreement but in a manner that remains respectful or polite. So, 19 to 24 months, identify self by first and last name. Pero sa akin, siguro, depende pa rin to kung lagi nating nababanggit yung kanilang last name. Kasi sa akin, hindi ko pa siya nababanggit sa kanya yung Robilia. Ayan. Puro AC lang. Name lang niya, yung palayaw niya. So, identifies what part of his body hurts by naming. So, dito sa 19 to 24 months, sasabihin niya na kung ano yung masakit sa kanya. Naipit yung kamay ko, naipit yung paa ko, or natusok ako, ganyan. Dito, ganyan. So, sinasabi niya na yung part ng body niya. Unlike sa 13 to 18 months, is tinuturo lang niya. So, next natin, social forming attachment. So, in terms of attachment naman, the child forms healthy attachment by primary caregivers. So, mas maganda yung attachment nila sa mga primary caregivers katulad ni mommy and other significant adults and children in his or her life. For example, lagi sila magkasama ng mga pinsan nila. Ayan. Nagpo-form sila ng healthy attachment. 0 to 6 months, looks for caregiver during times of distress or discomfort. Ayan. Shows distress if primary caregiver is absent. So, during 0 to 6 months, gusto nila lagi lang sila sa kay mommy or na kay daddy. Ayan. 13 to 18 months, affectionate towards primary caregivers and other family members. Ayan. Affectionate. So, ibig sabihin, yung attachment nila malalim na rin yung attachment nila. So, kapag during this stage, for example, na kay mommy at daddy ka na, yung bata na to na kay mommy at daddy, hinahanap niya si lola, ganyan. So, kasi nakapagbuo na sila ng healthy attachment. Kaya hinahanap niya yung lola or lolo niya. Goes to primary caregivers for help. Comfortable in the company of strangers if primary caregiver is present. So, dito na nakikipag tawanan sa hindi nila kilala, pero andun pa rin yung present ng kanilang primary caregiver, yung mommy nila. Play alone but likes to be near familiar adults or siblings. So, hindi mo pa rin sila maiiwanan kahit naglalaro sila. Hugs or cuddles, toys, ayan. So, dati kasi, meron kaming binili sa kanya during infancy stage. Meron kaming binili sa kanya na toy na manika. Pero hindi pa niya na-appreciate. Yun pala, during 13 to 18 months, dito siya, ma-appreciate niya na yung mga toys niya, niyayakap niya na yung mga teddy bears, ayan. Enjoys playing regularly with adults and children. So, during 19 to 24 months, moves away from primary caregiver when playing with unfamiliar children or adults, but may look occasionally in his or her direction. So, dito, for example, sa church, kapag nag-worship na, kasi ako ay isa po sa nag-worship lead. So, kapag ako ay nag-worship lead na, naiiwan ko siya minsan, pero madalas kakalong pa rin siya sa akin kahit kumakanta ako. So, minsan, naiiwanan ko siya, pero nandun pa rin ako.
hindi ko siya pwedeng iwanan kasi nga hahanapin niya ako. Pero nakakipaglaro na siya dun sa apo ni Pastora. So, nakapaglaro sila. And then, ako naman nakakakanta. Pero, nakapaglaro siya kapag, syempre, nakikita pa rin ako. Interaction with other children. Ayan, the child plays and has positive interaction with other children. 0 to 6 months, plays with toys by himself, smiles and responds to the facial expression of other children, looks at other children with interest, watches them play, displays amusement, interacting with other children. Bilisan na lang natin at masyado ng mahaba. 0 to 6 months, so dito ay nanonood siya sa mga bata na naglalaro, watches children play with interest. Ayan, 7 to 12 months, engages in play alongside but not necessarily with other children. So, ito yung tinatawag na parallel play. Meron silang parehas na ginagawa, or for example, magkatabi sila, parehas nagdodraw, o nagko-color, nagpipinta, pero hindi sila, merong less interaction dun sa bata. Hindi sila nag-uusap. So, ayan. Plays with other children, interactive play. So, ito na yung parehas sila nagagawa, nag-uusap sila, naglalaro sila, ayan. So, ayan. 13 to 18 months, plays cooperatively with other children, hug, kiss, hold hands with other children. Ayan, ito na natin makikita yung parang sweet-sweet ng mga bata kasi nga nag-hug sila, ganyan, holding hands. Shares food, books, and toys with other children, asks to play with other children, or invites them to play. So, ito na yung nag-aaya sila. 19 to 24 months, talks to other children, asks them questions, show preference for some children, and interacts more with them. So, next, interaction with adults naman. So, kanina, children. The child has positive relations and interactions with adults. So, during 0 to 6 months, look at adults' faces and make eye-to-eye contact. Ayan. Yun yung relationship nila sa parent or sa mga adults. Listens to verbalizations by adult. Pag nagsasalita si adult, nakikinig sila. Coos or smiles when talked to by a familiar adult. Plays peekaboo. Ayan. 7 to 12 months, hugs, pats, kisses, familiar persons. Ayan. Diyan na pumapasok yung hinahalikan na nila tayo. 13 to 18 months, friendly with strangers but initially may show slight anxiety or shyness. So, ayan. Example, sa mga ninong-ninang nila, example sa baby ko, ayan. Nakakapag-mano na sila, ayan. Kapag mano na sila, pero nahihiya pa rin. Ayan. As adults or other than primary caregiver, adult family members for help or to indicate what he or she wants or needs. So, next natin, pakikiramdam or sensitivity. Ano ba yung pakikiramdam nila? The child takes social cues from the environment and adjusts his behavior accordingly. So, during 0 to 6 months, so, ayan, nakakapag-adjust na sila kapag mayroon sila nasi-sense na ganito, ganyan. Shy or more quiet with strangers. Ayan. Refers to caregiver for cues about novel situations, people, or objects. So, dito, ginagaya pa lang nila yung, nagre-relate pa lang sila sa expression ng kanilang caregivers. So, 13 to 18 months, quiets down or stops when caregivers shushes. Ayan. So, kapag sinaway na sila ng magulang nila, ayun, naging sensitive sila. So, tatahimik na sila. Takes notice when there is a sudden change in mood of caregiver or the people around. So, pag nafe-feel nila or nasa-sense nila na nagagalit na si mommy or kaya yung ibang taon sa paligid nila, so, nag-i-stop na sila. Nag-a-adjust na sila. 19 to 24 months, if need something, can wait patiently as told until a caregiver is able to attend to him. So, nakapag-wait na sila kapag sinabi ni mommy na wait kasi may ginagawa pa, nagiging sensitive na sila na may ginagawa pa si mommy, so kailangan ko munang mag-wait hanggang sa maibigay sa kanya yung gusto niya. So next, appreciating diversity. Pagkakaiba-iba. The child recognizes and respects similarities and differences in people, language, and culture. So during 19 to 24 months, so able to differentiate between boys and girls. So nakita niya na dito yung pagkakaiba na lalaki at babae. Treats house help or those less fortunate with respect. So tapos na tayo doon sa summary. So papakita ko lang sa inyo yung milestone ng physical, cognitive, and socio-emotional development process of infant and toddler. So during the first year, yung birth to 12 months, dito na nakikita natin yung nag-i-start yung baby na mag-explore sa kanyang environment, sa kanyang ginagalawan. Dito na included na dito yung kanyang sarili.
Ayan, i-explore niya yung kanyang sarili and also yung paligid niya, yung mga tao sa paligid niya. Ayan, kasama yan sa explore during first year ng bata. So, during birth to 3 months, ang nandito is inaalam nila yung body parts nila. So, di ba, sinusubo nila yung kamay nila, ayan. Suck their own fingers, observe their own hands, look at the place on the body that's being touched. Ayan, nakikita niya na magkakadugtong yung bawat parts sa body niya. Begin to nare-realize niya na dito na siya ay isang separate person. Hindi siya nakadugtong sa mami niya, kundi siya ay isang buong tao, ayan. 3 to 6 months, ito na yung nagpe-play sila ng peek-a-boo, nandun na yung nag-i-initiate na sila ng social interaction sa paligid nila, sa magulang nila, ayan. So, kapag tinawag mo sila, dito na yung lilingon na sila, ayan. Yan, play peek-a-boo, andyan yun. So, dito na rin natin makikita yung pagtawan nila. Tumatawan na sila ng malakas. So, next natin is 6 to 9 months. Diyan na natin makikita yung iba't ibang reaksyon ng bata. Show a wider emotional range and stronger preferences for familiar people. So, makikita natin pagka familiar yung bata, nakikita natin dun sila masaya. Pero pag ibang tao, iba yung emosyon nila. Natatakot sila, ganyan. Nadi-distinguish nila yung friends, yung mga taong malapit sa kanila sa strangers na hindi pa nila nakikilala or hindi nila madalas nakikita. Ayan. At kapag yung tao sa paligid nila ay primary caregivers, yung mga mami nila, lola, ganyan, nagre-respond sila. Diba? Pero pag iba, hindi, nahihiya sila. During 9 to 12 months, ito na yung nakakapag kumakain sila na mag-isa. Ayan. During this stage, kakamay na sila. For example, spaghetti, mga pasta, ganyan, o kaya mga dito na yung mayroon na silang ngipin eh. So, nakakahawak na sila ng mga apples, orange, ayan. And, dito sa stage na to, ginagaya nila yung mga action natin. Yan na yung gaya-gaya sila. And then, yung kaya na nilang humawak ng baso pag umiinom sila ng merong assistance natin. So, next, 1 to 2 years. Ito na yung naging aware na sila sa sarili nila at saka yung mga abilidad nila is nakikita na nila. So, dito natin nakikita is nare-recognize na nila yung sarili nila. For example, tumingin sila sa salamin, ayan, nakikita nila yung sarili nila, tuwan-tuwa sila. So, ngumingiti sila or tumatawa sila kapag nakikita nila yung sarili nila sa salamin. So, dito na rin yung intense feeling sa kanilang magulang, sa mga nag-aalaga sa kanila. So, mahirap na silang ibigay sa iba kasi nga nangangilala sila. Or ayaw nilang nahihiwalay pala. Nahihiwalay sa kanilang mga nag-aalaga. Play by themselves. Yan, naglalaro mag-isa. And dito na rin nagsisimula yung nagiging matulungin na sila, yung kaya nilang tumulong. Baby, easy, likpitin mo nga ito, toys mo. Kaya na nila tumulong. Kaya, paabot niya ako ng plato, naghahain ako ng kakainin. So, papaabot ko sa kanya yung plato, kaya yung baso, dilalagay niya sa lamesa, kaya niya na. So, dito naman sa 2 to 3 years, ito na ang toddlerhood na pinakamadali sa kabaliktaran. Ayan. 2 to 3 years, dito na yung pag-ayaw, pag gusto. Ayan. So, began to experience themselves as more powerful, creative doers. Ayan. Sila na nasusunod. They explore everything, show a stronger sense of self, and expand their range of self-help skills. So, yung isip na nila is kaya nila tong gawin, ganyan. Self-regulation is a big challenge. So, dito sa may stage na to, nagiging aware na sila sa pagkakaiba ng babae at lalaki. And nandito na rin yung toilet training. Ayan. Pero si baby, hindi pa. Kasi magto 2 years old pa lang siya. So, in-expect ko, during these 2 to 3 years, maturuan ko na siya ng, kasi meron akong binili dati, ano pa lang siya, bago mag 1 year old, 1 year old na siya pala nun. Binili ko siya ng toilet pottery ba tawag doon? Ganon. Yung di bukas siya na pang baby. So, I expect na during this stage, 2 to 3 years is matutunan niya na talagang doon na
CR, ganun. Ano pa? Help to dress or undress themselves. So, during this stage, kaya na nilang maghubarin yung short nila kapag magpapalit ng diaper, ayan. Begin self-evaluation and develop notions of themselves as good, bad, attractive. So, na-evaluate na nila yung sarili nila. May nagawa ba silang mali? Tama ba to? Or mali? Ayan. Shows awareness of their own feelings and those of others and talk about feelings. So, kaya nilang ma-verbalize na yung kanilang mga feelings and nagkakaroon na sila ng empathy. Dito pa, experience rapid mood shifts and show increased fearfulness. For example, fear of the dark or certain objects. So, for example, meron ako ditong, saan ba yun? Wala dito. So, meron yung parang light siya, lamp, ganun. Then, meron siya mga ilaw-ilaw na mga stars sa taas. Pag pinatay mo, umiilaw siya, mga stars, o kaya happy birthday yung nakalagay dyan sa taas. Umiilaw siya, tapos madilim. So, natatakot siya. So, ayaw niya. Kahit nakikita niya yung ganda ng ilaw ng product. Pero natatakot siya. So, dito na makikita yung, yung natatakot sila sa dilim. So, ayun lang. Sana naunawaan natin yung ating topic. So, pinag-usapan natin ay socio-emotional development. So, kung may katanungan tayo, just jot it down. And kapag may time tayo ay ma-discuss natin. Kung alam ko, sasagutin ko. And kung hindi, pwede natin i-address sa ating professor. So, if you have question, just jot it down po. And, ayan nga. So, summary, pinag-aralan natin yung socio-emotional development. Ano yung mga factors na nakakapag-develop and nagpapagpabagal ng development ng kanilang social and emotional development. And ano pa, yung Erickson's theory, ano yung development ng kanilang emotion, and then yung ano pa, yung attachment, yung mga factors, attachment, temperament, and emergence of the moral self. So, before I end this, food for thought lang po, train up a child on the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:5. So again, I am Carla Rubilia, and thank you for listening. Have a good day po.